Hi mga kabalda! This is Clara Ambisyosa. Bahala wala kwarta basta may udong kagtina pa. Hala, bites na! Alam nyo ba mga kabalda na dito sa Norway, pag modern na ang building, no need nyo na nahahawakan ang door. Katulad sa ginawa ni Thomas, napindutin nyo lang at automatic na siya mag-open at mag-close. O, diba? Social talaga mga kabalda. So, for today's video mga kabalda, ipapakita ko sa inyo kabalda ang mga na-videohan ko. Nasa bakasyon tayo mga kabalda, kaya konti lang ang na-upload natin sa YouTube. Babawi tayo soon. May pupuntahan pala kami ni Thomas mga kabalda at isi-share ko lang sa inyo kung ano ang mga nadaanan namin. Dito sa Norway mga kabalda, meron din silang ulan. Of course! Kagabi dito mga kabalda, umulan ng bonggang-bongga, kaya nawala ang mga snow mga kabalda. May pagka-slippery pa din mga kabalda, kaya lagi tayo mag-iingat. Ganitong panahon mga kabalda, makikita natin ang mga grass. At kahit nawala na yung mga snow dito mga kabalda, napakalamig pa rin sa may labas as in. Kaya ang mga tao dito, always pa rin na naka-jacket. Basta ganito mga kabalda, naka-winter jacket pa rin ang mga tao pag lumalabas ng bahay nila kasi nga is napakalamig. Sa part pala ng mga bundok mga kabalda, meron pa ring mga snow. Ang iba hindi pa natutunaw. Kaya pag pupunta tayo dyan, napakamadulas talaga mga kabalda. So, dahan-dahan lang dapat ang pagmamaneho. So, ayan mga kabalda, sa nakikita natin, ang snow dito banda is wala na, natutunaw na sila. Diba? Napakaganda lang. Pag may snow dyan mga kabalda, napakaganda rin tingnan. At dito pala sa may Norway mga kabalda, ang pagkakaiba lang din ng Norway at Philippines. Sa Pilipinas kasi mga kabalda, napaka-traffic talaga. Pero sa Norway, minsan ka lang makakita ng traffic. Siguro pag Oslo, ganyan, napaka-traffic din siguro. But I think sometimes lang or rush hour. May Philippines kasi mga kabalda, kahit hindi rush hour, napaka-traffic din. Pero laban lang tayo mga kabalda. Sa dinaanan pala namin mga kabalda kanina, since rush hour na, pagka-traffic din. Traffic na parang 3 minutes only. Kasi mga kabalda, wala siyang stoplight doon. Tapos, ang kagandahan lang dito mga kabalda, ang mga driver dito ay mababait. Nagbibigayan ba ng lugar para makadaan ang isa. Sana ganito rin ang Philippines. Pero okay lang. By the way mga kabalda, andito na tayo sa parang mataas na part ng daanan natin. Kaya, meron tayong nadadaanang mga snow pa rin sa daan. So, meron pa rin tayong sun mga kabalda. Hapon na ito. At maya-maya mga kabalda, mawawala din yung sun na yan. Ganyan dito sa Norway mga kabalda. Swerte nga sila kasi meron pa silang mga sun. Sa Sherkines kasi mga kabalda, wala ka talagang makitang sun. Sa January pa magpapakita ang sun sa Sherkines. At napakalamig talaga doon. As in, dito kasi mga kabalda, okay lang. Andito na tayo sa part na mataas. At nag-welcome sa atin si Santa Claus. Sa bahay yan mga kabalda. Diba napaka-cute? At ayan nga mga kabalda, si Brutus. Matanda na din daw yan mga kabalda. Napaka-sweet na aso. Ang gusto niya kasi talaga na hawak-hawakan ko siya. Napaka-cute lang talaga ng kanyang outfit ngayon mga kabalda. Naka-Christmas outfit pa yan si Brutus. At dito sa Norway mga kabalda, ang mga bahay dito, meron silang pa-sweet corner. Pag gusto mo kumain ng mga chocolates, peanuts, or gummies, kuha ka lang ng kuha mga kabalda. Kasi free yan. Kami na din kasi kaming mga bahay na pinuntahan ni Thomas. Kasi nga, pumunta kami sa kanyang mga family and relatives. Welcome na welcome talaga mga kabalda. As in, super. Ang ganda talaga dito sa Norway. Ayan mga kabalda.
It's 10 a.m. in the morning at nag-snow na naman. So ayun nga mga kabalda, hindi nagpakita si Haring Araw for today. Kasi mag-snow. Snowflakes yan mga kabalda, kaya ang lalaki. Ayan, napakanda diba mga kabalda ang view? So ngayon mga kabalda, ang video na naman nito is, ang oras nito is nasa alas 4 ng hapon. Nagyaya si Thomas na mag-date kami sa may labas. Kasi nga, yung date namin sa may Shirkines mga kabalda na cancel kasi walang slot. Sabi niya, mag-date na lang daw kami dito. Sabi ko naman, oo, sige, hindi naman big deal sa akin na kahit hindi kami mag-date sa Shirkines. Diba? Go lang ako ng go. Kaya ngayon mga kabalda, dadalhin ako ni Thomas sa may sushi buffet dito sa may Melhus. Excited na ako makakain ng sushi mga kabalda kasi ang kinain lang namin dito always is patatas. Ang mga Norwegian kasi mga kabalda, ang kinakain nila is patatas. Sa ating mga Pinoy naman is rice is life. Kaya pag sinabi ng sa sushi kami kakain, ay nako, ang saya-saya. Natawa lang din yung lalaking nakasalubong ko kanina mga kabalda. Ano ba naman kasi ang tawa ko is parang grabe, ang napakaingay ko talaga tumawa. Naglalakad kami ni Thomas mga kabalda, pampunta doon sa may restaurant. Basta sa sushi, sa Sabrura pala mga kabalda. Kaya excited na ako. Ayan. Habang ako ay nagvi-video mga kabalda, si Thomas naman, sinabihan niya ako na bilisan ko daw mga kabalda. Kasi nga, nauuna siya palagi. Alam niyo naman ako mga kabalda na finifeel ko muna ang snow. Kasi ang snow na ito is snowflakes. Doon kasi sa Shirkines, medyo maliit ang mga snow kasi nga napakalamig doon. Kapag maghuhulog ba, medyo maliit lang. Kasi minsan lang din ako nalabas kasi doon sa Shirkines mga kabalda. Kaya nafe-feel ko na dito yung snow. Tsaka dito mga kabalda, ang oras na ito is 4 p.m. pa lang. Parang walang katao-tao talaga dito mga kabalda. As in, napakamingaw! Sabi ko nga sa pinsan ni Thomas, grabe naman, Paskong Pasko, parang wala lang. Kaya ang ibang mga Filipino, sabi nila masarap daw mag-celebrate ng Pasko sa may Philippines. Oo mga kabalda, masarap talaga mag-celebrate ng Pasko sa Pilipinas. Pero ako, pipiliin ko pa rin magpasko dito sa may Norway. Napakasimple lang dito mga kabalda kasi kayo-kayo lang na magpamilya ang nagsiselebrate dito. As in talaga. Basta maganda dito. Social ang kanilang lamesa dito mga kabalda. Pag Christmas. Tsaka paulit-ulit ko na sinasabi sa mga videos ko na dito kapag dito ka mag-Christmas sa Norway, napakarami regalo kang matatanggap. Ayun mga kabalda, andito na nga tayo sa ating Sabruro. Ano to? Basta Sabrura, basta ganyan. Gilingling pa naman ni Thomas mga kabalda kung meron nga ba silang buffet today. Pero parang wala naman mga kabalda. Uy, kaya tinawag ako ni Thomas na balik daw ako, balik. Kasi parang wala naman daw. Open nga sira pero parang wala naman. Kaya ang sabi niya, may naisip daw siyang paraan. Hahanap na lang daw kami ng ibang kainan. Ang sabi ko naman sa kanya, sige, ikaw na bahala kung saan tayo kakain. Alam na alam talaga dito ni Thomas mga kabalda, kasi nga dito siya lumaki sa lugar na ito. At ang maishishare ko pa pala mga kabalda, halimbawa ikaw is nasa 60 plus, bata ka pa mga kabalda, pwede ka pa maghanap ng mabuboyfriend mo dito. As in, super. Age doesn't matter. Normal lang sa kanila dito mga kabalda. Kapag magbiyuda ka or maghiwalay kayo ng iyong asawa at maghahanap ulit ng panibagong kasintahan. So, sweet lang talaga mga kabalda pag ganun. Pero pag sa Philippines, halimbawa, naging byuda ka na, tapos may boyfriend ka, ichismisan kapag idnanda, ay maan lamang. Kapangita ka man ganin nubyo para malingaw mo ang imo nga sarili. Pero, anda, chismisan ka nanda. Ay, nako. Pero okay lang yan. Intindihin na lang natin kasi magkaiba tayo ng culture. Diba, mga kabalda? Kaya, sana walang pakialaman ng buhay. As long as masaya siya, maging masaya ka na rin
para sa iba. Para Love and Japan. So, ayun nga mga kabalda. Andito na kami sa Mama Rosa. Ilang minutes din kami mga kabalda na naglakad ni Thomas. Ang sabi niya kasi mga kabalda, napakasarap daw dito. Kasi mga kabalda, teenager pa lang si Thomas, andito na tong Mama Rosa. Timing mga kabalda, di ba? Kami lang ang isang customer ni Mama Rosa. Puro lalaki ang mga staff dito mga kabalda. Sa nakita ko lang ha, baka ang iba nag-day off. So ayun nga mga kabalda, ito na ang aming in-order. Sabi ko sa kanya, mag-order siya ng fries, Pepsi Max, 2 Pepsi Max, at of course, pizza. Alam nyo ba mga kabalda na ang pizza nila dito ay hindi nila nilalagyan ng ketchup? Parang sa Pilipinas lang ata mga kabalda, no? Kapag mag-order tayo ng pizza, ketchup agad ang binibigay sa atin. Sabi ni Thomas, hindi daw yun dapat kapag andito ka. Habang nagla-live pala kami mga kabalda, idol ko na vlogger, si Ate Mayan, ay nagwa-watch ng aking live sa aking Facebook page. Vlogger sa Norway. Yung sikat na vlogger, nag-comment siya na magbibigay daw siya ng kanyang sabon. Ba naman, pagdating sa bahay, nag-message agad ako kay Ate Mayan. Diba? Napakabongga lang mga kabalda. Alam nyo ba na napakasaya ko talaga. Di-research pa lang ako mga kabalda regarding sa Norway at nag-chat-chat pa lang kami ni Thomas. Nakita ko na ang mga vlog ni Ate Mayan. Idol ko talaga yan. Dalawa kami ni nanay ko, nagwa-watch kami ng mga vlog ni Ate Mayan before. At yun nga mga kabalda, confirm. Itong taytay na itong mga kabalda, na vlog niya rin. So ayun nga mga kabalda, ang happy ko lang talaga. Pinapanood ko lang itong taytay noon sa vlog niya at ngayon andito na ako at lakad-lakad with my fiancé. Ayun nga mga kabalda, di ba nag-chat-chat kami ni Ate Mayan at ang nag-deliver nito ay ang kanyang husband. Shout out to you, kuya. Idol ko talaga kasi yung husband niya mga kabalda. Kasi nga napaka-cool. Nakikita niyo naman sa mga videos nila, di ba mga kabalda? Binigyan niya ako ng sabon at 2 bam. At sabi ni Ate Mayan mga kababalda, i-try ko daw yung gamitin yung sabon niya after 2 weeks. Kasi ginawa niya yung sabon niyan 2 weeks ago. Napakasaya ko lang mga kabalda. Hindi mo talaga mababayaran ang kasiyahan mo mga kabalda. O, diba? Hindi ko akalain nandito na talaga ako sa Norway at makikita ko pa ang aking mga idol. Salamat again Ate Mayan sa iyong pabigay na sabon at sa iyong husband si Kuya. Nakikita ko talaga sa kanya na para siya ay si Ragnar Lothbrok sa Vikings. Idol na idol ko talaga yan. So, hopefully, this coming summer ay makapunta pa rin kami dito sa Melhus at makapag-berry picking. At ako ay na-excite na sa mga berry picking na yan. So, mga kabalda, comment ka kung taga saan para malaman ko kung saan naabot ang aking videos. Mwah!